Maganda talaga ako ngayong araw ng Thursday. Nako mga ka-MB, Thursday na naman, Throwback Thursday tayo ngayong araw na ito. Kaya naman, connected pa rin ang ating mga ngiti ngayong Thursday sa morning balitaktakan. Mayat nga talaga, Deta. Oo, bakit po ako mag-isa ngayon? It's because of the weather. Just at meron ngang LPA ngayon, low pressure area na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. At tinitignan nga ng Pag-asa ngayon, mga ka-MB, kung ito ba ay magtutuloy bilang isang bagyo na sana, ay hindi naman talaga, di ba? Kasi nakakagigil din. Parang pinagbigyan lang tayo ng ilang araw para magkaroon ng init sa ating mga katawan. Kaya kung mapapansin niyo mga ka-MB, yung mga yung mga naglaba, ayan, ngayon hindi pa rin natutuyuan kasi nandyan na naman at nang aasar yung yung mga clouds. Tignan nyo sa ating official Facebook page mga ka-MB sa Regional News Group RNG Luzon, kita natin doon nang aasar yung cloud. Sabi niya, naglaba ka ti, ako lang to ti. Sabi niya gano'n, di ba? Parang pinagbigyan lang talaga tayo. Pero carry bombs lang yan mga ka-MB. Kasi kahit pa hindi talaga natin maiiwasan yung mga pag-ulan dahil nga una sa lahat, season ngayon ng tag-ulan. Diba? So wala talaga tayong magagawa pagdating dyan. Kailangan lang natin mga ka-MB na maging handa sa kung ano man ang patutunguhan nitong low pressure area. Saan to makikita ngayon? Nasaan yung low pressure area ngayon? Nasa bandang Northern Luzon, dun sa may eastern part ng Northern Luzon. And hopefully, mga ka-MB, ito ay matunaw din at hindi na nga siya mabuo bilang isang bagyo. Kasi yung 3 linggo na nagbabagyo-bagyo tayo, mga ka-MBA, nahihirapan na nga tayo at dami-dami pa ang mga nasalanta nga ng bagyong ganyan. Kaya sana itong nakikita natin ngayon mga ka-MBA, matunaw din as soon as possible. Hindi naman niya hinihila ang habagat. Tama? Or meron pa rin, may epekto pa rin ang hanging habagat sa pag-ulan nga natin. And hopefully, sa mga susunod na araw, mawala na nga itong low pressure area na ito. Anyway, mga ka-MP, ngayon, dito naman tayo sa kwentuhang may gigil at glow. Parang ako lang. Oh my God, I feel so glowing today. Oras na para pag-usapan naman natin ang mga bagay na madalas ay hindi pinapansin pero super important para sa mga kababaihang katulad natin. Ito ang Girl Things. Late ka na, bes. Pero syempre, makeup is life, diba? A little foundation here, konting lip tint doon, blush para di mo kumpuyat. Tapos, let's go na! Pero wait, naisip mo na ba kung anong totoong nilalagay mo sa mukha mo? Alamin yan dito sa What's Really in Your Makeup. Bestie, ang ganda ng makeup mo, pero baka may tinatago siyang tsaka sa loob. Let's start sa mga good boys. Good ingredients. Ang hyaluronic acid ay madalas makita sa mga foundations, tinted moisturizers, and concealers. Makakatulong ito sa pag-hydrate ng skin, reducing appearance of fine lines, at anti-aging pa. Over naman sa hydration, as in plump ang skin mo all day. While niacinamide are usually found in primers and BB creams, and it can help to minimize the pores, even out skin tone, and calms inflammation and redness. Less redness, less oil. Perfect sa init ng Pinas. Ang squalane naman ay present in some liquid blushes and dewy finish foundations. It suits irritated skin, has brightening effects, and non-comedogenic pa. Like, wow, amazing, di ba? Green tea extract is very common sa cushion foundations and skin tints. It helps to control sebum production, calms your skin, and help treat acne, especially kung sensitive and acne-prone skin ka. And ang most common ingredient na vitamin E ay nasa lip balms, glosses, and even some blush sticks. Protect skin cells from damage? Check. Anti-inflammatory? Check. Antioxidant? Super check. Kaya pag ganito ang ingredients ng makeup mo, yes! Certified skin-friendly ka, sis. Dual purpose, no? Makeup and skincare in one product, diba? Perfect! Pero girl, hindi lahat ng nasa makeup ay bestie mo. Some makeup contains harsh ingredients that can damage your skin.
katulad ng fragrance. Ito ay usually nasa mga lipsticks, powders, and blushes. Mabango siya pero it can cause skin irritation and allergic reactions na maaaring mag-cause sa pagkasira ng ating skin barrier. Ang alcohol dinat naman ay nasa setting sprays and some foundations. This ingredient can trigger excess oil production since our skin will try to compensate for the loss of hydration, and it can leave your skin flaky and dry like Sahara Desert. Ang talc naman ay usually in loose powders, highlighters, and blushes. Some talc may be contaminated with asbestos and can cause lung issues if inhaled. And it can trigger your sensitive skin then that might cause itchiness, burning, or breakouts. Or worse, it can damage your skin and health in the long run. Gets naman na mahirap intindihin minsan ang label. Parang ka-talking stage mo lang, di ba? Pero tandaan, knowledge is power, bestie. And hindi naman masamang mag-makeup. Pero mas okay if you know what's in it. But always remember na what works for others might not work for you and vice versa. Glow safe, know your makeup because real beauty starts with self-care and knowledge. Tunay yan, mga ka-MP. Kailangan hindi lang basta punas ka lang ng punas sa mukha mo. Minsan kailangan alamin din natin kung ano yung laman nito kasi baka hindi ito bagay or hindi ito compatible sa skin mo. Especially ang skin natin, magkakaiba yung type niyan. Meron yung oily, super dry, meron yung madaling mag-breakout. So really, kailangan nating ding kumonsulta sa ating mga dermatologist to learn about our skin muna. Alamin natin, ano bang type ng skin mo? Type ba niya o di niya type? Chos! Ang ganda nga naman ng mga tips natin kanina, pero heto naman, isang simple, pero nakakagulantang na napakataas. Oo. Ibaba mo ng konti. Sige pa. Ganyan. Nakakagulantang na tanong. Kapag naghuhugas, sabi nila mga ka-MB, alin nga ba daw dapat ang unahin? Baso nga ba o kutsara? Naku, ating alamin yan sa... dapat naka-switch tayo. Ganyan, perfect. Ating alamin yan dito sa What You Think. Ano ba yan? Maghugas na naman ng pinggan. Sabi nila, unahin daw ang baso dahil mas malinis ito kaysa sa kutsara at tinidor. Ano nga ba talaga? Good morning mga ka-MB! Ngayon nandito tayo sa Burnham Park para alamin kung ano nga ba ang dapat unahin sa paghuhugas ng pinagkainan. Baso ba o kutsara? Ayan, good morning mga ka-MB! Ngayon naman tatanungin natin si... Ralph. Si Kuya Ralph at si... Joseph. Si Kuya Joseph kung ano nga ba ang dapat unahin pag naghuhugas ng pinagkainan. Kutsara nga ba o baso? Para sa inyo, sir, ano po yung dapat unahin? Baso. Ayan, bakit po baso? Kasi pag yung kutsara inuna, may mantika yun. Magta-transfer sa baso. Transfer! Baso. Ayan, magta-transfer sa baso. At si Kuya naman, ano po ang Baso. dapat? Ayan, bakit po baso? Kasi dyan dumadaan yung iniinom natin Ayan. sa baso. Ayan, so para sa ating kuya, kailangan daw baso ang unahin. Hi mga ka-MB, kasama naman natin ngayon si... Catherine Gale. Ayan, si Ate Catherine Gale. Ngayon nga, ang tanong po ng madla, ano nga po ba ang dapat unahin sa paghugas ng pinagkainan? Kutsara po ba or baso? Baso. Bakit po baso, miss? Dahil yun yung mas madalas nagagamit. Ang kutsara tinidor kasi madalas 3 times a day lang, di ba? Breakfast, lunch, and dinner. Yung baso, pwede mo siyang ulit-ulitin na gamitin. So, para sa akin, mas frequent na nahuhugasan, dapat nauuna yung baso. Ayan, para kay ate, dapat baso ang unahin. Ay, mga ka-MB, ngayon naman kasama natin si... Ma'am Rose. Si? Ma'am Rose. Si Ma'am Rose. Ano nga ba ang dapat unahin? Baso nga ba o kutsara? Siyempre baso. Ayan, bakit po baso? Eh siyempre yun yung mga maliliit na na items na talagang huhugasan mo. Yun ang talaga importante sa lahat. Ayan, para kay Ate Rose, baso ang dapat unahin. At yan mga ka-MB, nalaman natin kung ano nga ba ang dapat unahan. Unahan. Huy,
Uy, at yan mga ka-MB, alam na natin kung ano nga ba ang dapat nating unahin sa paghugas ng pinagkainan. Uy, tara na, baka inanap na ako ni Mama. Tara. Mauna man ang baso o kutsara, ang mahalaga, malinis ang ginagamit natin sa pagkain. Nandiyan na si Nanay. Bay mga ka-MB, kayo ba? Ano ba ang dapat unahin? Baso nga ba o kutsara? Bye-bye! Oo nga naman. Ano nga ba naman kasi talaga ang mauna? Matagal nang usap-usapan yan. Pero ako bilang masipag akong tao, masipag na nilalang, at naghuhugas talaga everyday. Oh, wow! Syempre ako uunahin ko dyan ang baso. Bakit? Kasi nga, kapag inuna mo yung kutsara, wala kang paglalagyan, paglalapagan. Mas magandang unahin mo yung baso para pag nahugasan mo na yung kutsara, meron siyang paglalapagan. O di hindi madudumihan yung bagong hugas mong kutsara, tinidor o mga kubyertos mo. Pero tanungin nga natin itong the most ever early bird, si Miss Angelica. Arquero. Hello, good morning. Good morning, mga ka-MB! Grabe ang energy, parang hindi na late. Fairness, nakakaloka yung wide natin. Oo, hindi na move. Dito ka. Tayo na lang mag-move para sa wide natin. Ayan. Sa akin, uunahin kong pumasok ng maaga. Kesa magbugas ng plato talaga. Sayang naman, kakanta pa sana tayo kanina. Pero ayaw kasing kumanta mag-isa. Kasi parang feeling ko, para akong baso. Hindi. Pero para sa akin, kung ang tatanungin, uunahin ko talaga ang baso. Well, sa amin kasi, ang baso kasi, hindi siya parang ginagamit araw-araw o minu-minuto kagaya na lamang ng kubyertos na talagang isasakmul mo siya. Oo, totoo. Pero di ba kasi pag baso lang, less lang yung ma-adapt niyang dumi kasi lips lang naman ang dumidikit. Tapos nandun lang siya sa may bunganga ng baso. Ganon. Yun sa akin. Real. Sa bagay, totoo din. Kasi yun naman yung sinasabi nila Dapat mas maunang mahugasan yung hindi masyadong madumi. Tapos pinakahuli yung pinakamadumi. Ang dumi ng bibig ng tao. Hugasan yan. Totoo yan. Kaya kailangang mahuli sila para hindi ma-transfer yung mga tinanggal mo mga germs doon sa mga malilinis na gamit. Yung mga mantika, sebo, kasi madaling matransfer yun kapag ang unahin mo, itry mong unahin ang kaldero, tapos ihuli mo ang mga baso. Syempre din at saka, yung baso mo magiging itim. Yun lang, mag-itsura siyang kulay ng puwet ng kaldero. Unless ang baso mo talaga itim din. Hindi makikita, magka-camouflage lang. Ikaw ba, madalas ka ding naguhugas? Ngayon, hindi na. Pero noon talaga kapag talaga pero pag nasa bahay ako, pag walang work, walang ginagawa, naguhugas talaga ako. Especially si mama ko, ayaw niya kasing nakikita o nadadatnan na may mga plato doon sa kusina, doon sa lababo. Kaya talagang as much as possible, naguhugas ako. Ako naman, pag nasa bahay ako dito sa Baguio, mag-isa ko, syempre kailangan ko maghugas. Pero pag nasa baba talaga ako, feeling donya. Prinsesa. Iisa na nga lang na plato at saka kubyertos at saka baso. Inahayaan ko pa yung nanay ko maghugas. Sabi kong, papahinga ako dito. Hindi, ang mami talaga. Minsan kapag alam nilang pagod ang mga anak, hayaan nilang, sige, taka lang, agkuhan ka lang, di takas. Tapos tangdanam. Ajay lang. Kayo ba mga ka-MB, ano nga ba dapat ang mauna? Baso o kutsara? I-komento nyo lang po yan dito sa ating live ngayon sa Regional News Group RNG Luzon. Samantala, sa mga nakatelebisyon naman, huwag kakalimutan na puntahan ng ating mga social media accounts. Gayon din ang Morning Balitaktakan Facebook page para balikan din ang iba pang mga episodes ng What You Think. Gayon naman. Oo, syempre. Kung kanina usapang baso tayo at mga kutsara, ito naman babalik tayo sa may mga alaala na basta na lang kumakabit. So ang tawag mo dyan, mga third party. Yes. Sa ating puso't isipan, alamin natin ang ating core memory of the day. Ayan, ano kayang core? Ano yan? Ay! Cellphone ko yun dati! Cellular phone. Mga cellphone dati na 2-liners at saka 4-liners. Totoo. Ayun,
Actually, cellphone ko yon yung orange. Yung orange? Yes, that's super tagal na yan yung tinatawag kong soap phone. Hugis. Sabon kasi siya. Nadatnan nyo ba yon? Yes. Yung mga ganyan. So, meron na kayo ng mga 3210, mga 3310. Oo, yung nasa left side kanina, nadatnan ko yun. Sila, Oo, hindi pa na nila nadatnan. Pero yan kasi yung mga usong cellphone nung elementary, nadatnan ko yan. Oo. Kapag may 4-liners ka dati, social ka na. Diba? Kapag 2-liners, hindi pa masyado. Pero ang nakakatuwa dyan, di ba tayo ngayon, may mga picture-picture tayo, mga messages, mga GIF na tinatawag. Dati, gagawin mo talaga siya. Meron pa sa comics noon or hindi kaya dun sa may, yung tawag dito, yung kung saan kumukuha ng chord. Chord? Oo, yung music kineme. Ano na ba ang tawag mo doon? Anong tawag doon? Anong tawag niyo po doon? Si Sir Mar, alam niya yan eh. Oo. Yung titignan mo yung yung tawag dito, yung mga chords ng kanta. Anong tawag niyo doon? Basta yung para siyang comics na songbook. Songbook? Oo, tama ba? Songbook? Parang ganon. Oo, basta maraming chords. Nandun din yung mga gagawin mo dun sa cellphone mo para magkaroon ka ng tunog o hindi naman kaya may mga picture-picture ka din. Gumagalaw pa yung mga yan. Yung mga stick person dati sa 4-liners, kada scroll pababa mo, gumagalaw din sila. Yun ang hindi ko naaabutan, nakita na. Oo, ang maganda pa dyan, yung tawag dito, maganda pa dyan yung mga ringtone. Ay, oo. Yung mga ringtone na yan, sarili mo. Oo. Gagawin mo talaga yung ringtone mo. Oo, dati, gumagalaw lang, pero mayat-maya ka niyan. Ikaw na mismo nagko-compose ng sarili mong mga kanta. Nakakatuwa naman. At, ang maganda pa sa mga cellphone dati, pang-touching lata yung mga yan. Sinasabi ko. Malalakas yung mga yan sila. Gawin yung pugs yan. Ewan ko lang. Diba? iPhone at saka yung 3210. Ewan ko kung sino mananalo. Oo. Tapos ang nakakatuwa pa dyan, may mga pa-hologram. Alam mo yung kinakabit dun sa screen? Na parang hologram, i-sticker yon, ilalagay mo sa screen mo. Para kunwari may flower sa loob. 3D yon, 3D hologram. Hindi mo lang. Tapos yung mga phone cases dati, magkakaiba. Kung ngayon, yung jelly case, dati yung mismong katawan. Kasi naalis siya. Yes, diba? May mga red, yan. orange, navy blue, may mga ganon. Oo. Tapos ang nakakaloka lang dyan, yung mga battery tumataba kapag na-overcharge mo. Pumuputok siya, nagiging buntis yung ano. Totoo, no? May ganun, tapos bigla siyang gumabaw, no? Yan yung mga kailangan mong palitan every now and then. Yung mga battery niya, ganyan. Tapos meron pa dati, yung anong tawag mo dito, yung ilaw niya sa gilid, kasi meron sa loob, pwede mong ibahin yung color. Real. Pwede mong palipat, yung parang LED, ano tawag mo doon? LED light niya sa loob. Pwede mong papalitan yon dati. Really para imbis na white, yung backlight niya. Imbis na white yung color, pwede maging blue, maging pink. Uy, meron pa bang nagbebenta ng ganyan? Kahit yung mga second hand lang? Yeah, actually gusto ko din diba? Right? Yung pang text-text lang, alam mo, napakatibay yan. Hindi niyang kailangan minsan na kahit nasa libog kang lugar. Ewan ko lang kung di ka makatawag dyan. Hindi yan may snatch. Oo. Promise, kahit iwan mo yan sa table mo, hindi yan kukunin. Aanhin naman nila yan. Wala naman siyang kamerang malinis. Totoo. Oy, pero ang laking tulong yun sa amin noon nung mga naabutan namin, mga 2005, ganyan-ganyan. 2005, meron pa yan. Huwag ka sa 1990s. Oo. Pero kami mga malaking tulong talaga, 1990s. Oo, yan kasi yung ginagamit naming pang radyo, tapos ano lang namin ng headset. May pa-headset pa pala yan, tapos may radyo pa. Kaya dyan nauso noon na bawat cellphone noon, may mga kasama ng headset ngayon kasi wala na. Wala na talaga. Nakakaloka. Bakit hindi na i-switch kay Angelica pag nagsasalita? Oo nga. Bastos kayo, namimili kayo. Porket late ako, ganyan kayo, nanggagaliiti ako sa inyo. Paganta ang mukha ko, sa kanya si Switch. Pag namamalok ang mga mukha ko, mga muscle, gumaganyan sa kanya si Switch. Nanggigigil ako, Naalala kasi nila yung mga battery ng mga lumulubo? Oo daw. Sinong
Sarap. Ikaw itong may pakana nito. Anyway, mga ka-FB, kayo ba? Ano ba ang memories ninyo pag nakikita nyo mga lumang cellphone? Yan ba yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng breakup dati? Diyan nag-umpisa na hindi na nagkaroon ng interaction ang mga tao. Parang nag-start na magkaroon ng mga cellular phones. Diyan na nag-start na parang dut ka na lang. Wala na yung tipong face-to-face na kayo nag-uusap. Doon na nawala talaga yung alam mo yung tunay na alaala. Na kapag nagkita kayo ng mga kaibigan mo, maglalaro kayo ganun. Ano lalaro nyo? Pogs. Anyway, mga ka-MB, umpisa pa lang yan ng connection. Ngayong araw ng Thursday dito sa Morning Balitaktakan. At least isa ka pong residente doon sa lugar. Oo. Yung mga residente lang po ang pwedeng makadaan doon. And dyan sa may Kenon. Syempre, hindi pa rin naaayos dyan yung mga gumuhong lupa. At hindi lang po yan dahil bukod sa strawberry po na naapektuhan dyan sa Trinidad Benguet, nako po pati po mga bulaklak dyan, naapektuhan din ng bagyo. Nadamay rin po. Kaya ngayon, yung mga magsasaka po dyan sa Bahong, nangangamba na baka hindi nga umabot itong mga supply ng mga bulaklak nila sa nalalapit na undas. Tapos? At hindi lang yan dahil may mga good news naman tayo dahil dyan sa probinsya ng Pangasinan po, nako po, patuloy po dyan ang feeding program ng gobyerno. Wow, feeding program! Minsan gusto ko din talagang pumunta dyan para lang hindi ka gumastos Mga ka-MB, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Stay connected. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan. Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. Ng El Nino na nararanasan sa sakyan dito sa bangin. Nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. August 7, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News.
Sarado pa rin sa mga motorista ang Cannon Road dahil pa rin yan sa pagguho ng mga lupa at pagbagsak ng mga bato noong nakaraang linggo. Bagamat bumuti na ang panahon, mayroon pa rin naitatalang pagbagsak ng lupa at bato. Magbabalita Ron Marana. Kung dati-rati, isang sakayan lang ang binubuno ni Aurelia mula Barangay Camp 4 Tuba Benguet papunta sa lungsod ng Baguio, ngayon naging 2 sakayan na. Ito'y dahil hindi pa rin madaanan ang kalsada sa sitio Camp 6 sa Barangay Camp 4 Tuba Benguet. Anya, malaking hamon daw ito sa kanyang paghahanap buhay bilang tindera ng gulay. Talagang mahirap po kasi talagang mga produkto po namin mahirap namin ibiyahe, lalo mga gulay. At saka kahit sa mga araw-araw, especially sa mga estudyante na araw-araw na pumupunta ng Baguio, malaki pong effect sa amin na itong nangyari. Kaya naman nangangamba ito sa gastos, lalo pat nag-aaral ang kanyang mga anak. Sa Marcos Highway po. Ay, bali iikot kayo, ma'am? Oo, at ang malaking resulta talaga yung doble na rin yung pasahe. Kaya medyo talagang affected karon. Kaya kung minsan kahit sabi nila na close, na nagbabaka sakali pa rin na baka pwedeng lumusot kasi yung tinitingnan namin yung pasahe ba. Maliban sa mga residente, apektado din ang biyahe ng mga tsoper ng jeep. Para makadaan, kailangan muna nilang mag-antay ng ilang minuto dahil sa isinasagawang clearing operation. Isang lane lang din ang maaaring daanan ng mga sasakyan. Sa ngayon, talagang mahirap na kasi itong sitwasyon natin dito, maghihintay pa tayo hanggang sa makargahan yung truck tapos bago tayo makapasok. Nung dati-dati, makababalik kami agad. Ngayon wala, may pahirapan. Yung iba, minsanan na lang. Kasi yung iba, kunti na rin yung mga passengers namin. Kaya ang DPWH, puspusan na ang pagtanggal sa mga gumuhong lupa sa kalsada. Sa ngayon po sir, nagki-clear po kami ng mga nagulong na mga bato para po magiging tuwi po ang daan natin para hanggang sa boundary na po ng Pangasinan may La Union site. Inumpisahan po namin sa may Cam 6, pababa po hanggang sa Cam 1. Totally close po sir. Pero po para sa mga residente lang? Opo, pang residente lang po kasi pagka pinabayaan nating open to the public na, hindi na kami makapag-clear ng maigi. Bagamat tuloy-tuloy ang clearing operation at bumuti na ang panahon, mayroon pa ring mga pagguho ng lupa at bato ang naitala sa lugar. Sa ngayon, tanging mga residente pa lang ang maaaring dumaan sa kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong kalsada at sundin ang mga abiso habang nagpapatuloy ang clearing operations. Ron Maranan, RNG News. Maliban sa mga tanim na strawberry, napinsala rin ng habagat at bagyong Emong ang mga pananim na bulaklak sa La Trinidad, Benguet. Kaya ngayon pa lang nagbabala ng ilang mga magsasaka na tataas ang presyo ng mga bulaklak sa darating na undas. Narito ang report. Noong
Hulyo lamang tinamnan ng Rosas ni Noemi ang kanilang garden sa Barangay Bahong La Trinidad, Benguet sa pag-asang maibebenta ito sa darating na undas. Nagsisimula na raw magmulaklak noon ang kanyang mga pananim, pero dahil sa pananalasa ng habagat at ng bagyong Emong, nalusaw o tinangay ng hangin ang mga bulaklak. Ay na, kawawa sila, parang tao din na nilalamig. Tapos yung mga bulaklak at saka yung mga dahon nila naglagas yung iba. Mahirap din nga maka-revive yung mga tanim. Kailangan ianuhan mo ng pang-spray yung pag-abuno para parang lalakas ba sila kasi siyempre mahina sila. Parang nagkasakit, nagkatrangkaso din. Isa lamang si Nanay Noemi sa higit 1,000 mga magsasaka sa Bahong La Trinidad, Benguet na naapektuhan ng halos isang buwang pag-uulan. Kaya naman ang ibang magsasaka nangangamba kung maihahabol pa sa undas ang kanilang mga bulaklak. Kilala ang Bahong La Trinidad, Benguet bilang isang rose capital of the Philippines. Pero makikita natin ngayon ang ilang mga pananim na rosas dito sa Bahong na halos wala na tayong makitang mga bulaklak dahil nga yan sa pinsalang naidulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kaya naman ngayon, habang wala pang ulan, puspusan na ang pag-aabono ng mga ilang magsasaka para mamulaklak pa itong mga kaniman nilang rosas at maihabol pa sa nalalapit na undas. Ang agricultural sector natin dito halos sa lahat ng mga halaman nila, especially sa cut flower, almost sila damages kasi open field tayo lahat dito. Hindi naman kaya nating protektahan yung mga kanila pag ganitong may calamity. Sa tala ng Barangay Bahong, aabot sa humigit kumulang 10 milyong piso ang kabuuang pinsala ng habagat at bagyong Emong sa mga pananim na bulaklak. 80% lahat dito sa Barangay Bahong, cut flowers sila lahat. Pero na-divide yun sa cut flowers kasi sa mga roses mas marami. Mga 70% siguro ang roses sa farm natin dito. Yung mga greenhouses, mga 30 to 40%. Sa recovery kasi ng roses, it takes 4 months. So kung bibilangin natin, nakatanggap na ng kanilang food packs ang 33 child development workers mula sa iba't ibang barangay sa Mangaldan. Ang mga ito gagamitin sa supplemental feeding program ngayong taon. Ang programa ay may kabuuang halaga na 3.3 million pesos na laan para sa mga daycare learners ng bayan ng Mangaldan para sa school year 2025 to 2026. Layon ng programang ito na masigurong nakakatanggap ng sapat at masustansyang pagkain ng mga bata na nasa unang yugto ng pagkatuto. Kabilang sa mga ipinamahaging food items ang bigas, cereal, gulay, itlog, macaroni pasta, bangus, gatas, probiotic drink at frozen Shanghai na sasakto sa itinakdang feeding schedule. Ang pamamahagi ng food packs ay ginanap sa pangunguna ng DSWD Region 1 Special Program Division, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan. Inaasahan namang mapapabuti nito ang kalusugan at pagkatuto ng mga daycare learners sa kanilang pag-aaral. Isinusulong naman ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang partisipasyon ng mga lokal na produkto ng Bulinaw sa gaganaping Manila Fame sa October 16 to 19. Kabilang sa mga ito ang Olive Valley by KNPH na kilala sa kanilang mga dekalidad na gawa mula sa buri na lokal na materyales. Ang inisyatibong ito ay pinangunahan ni Dr. Arlene Dico sa pakikipagtulungan sa PESO at DTI. Ang Manila Fame ay isa sa mga pinakamalaking design and lifestyle trade show sa bansa kada taon. Malaking tulong ito para sa mga artisans at MSMEs ng Bulinaw na maipakita ang kanilang likha sa mas malawak na mamimili. Valerie Dismaya, RNG News. Yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan.
Magbabalik ang morning balitaktakan. Magandang umaga sa atin lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Siyempre kasama nyo pa rin ang nag-iisang bumbilya sa umaga na talagang shining, shimmering, splendid ang noo. Oo, Miss Bea. Yan ang splendid. Oh, hindi ka pa nasisilaw? Hindi. Takpan mo yung mata mo. Basta nakasilaw yung kagandahan mo. Ay, Diyos ko! Ikaw din. I know. Oo, nasilaw din ako sa kagandahan mo ngayon. Kaya nga napapikit ako eh. Parang hindi mo alam kung compliment o insulto. Uy, compliment yun. Oo, pero grabe I know, ka I'm naman. beautiful. Share mo to pala yung susunod. Kala ko pak na fuck. Anyway, mga ka-MB, alam nyo, sa mga ganitong panahon, minsan hindi natin maiwasan na nililate tayo sa mga pinupuntahan natin, lalo't walang taxi. Di ba, walang jeep. Tapos na-late kang nagising. O ang tawag dyan, minsan kapag sinabi ng may oras, kunyari magmi-meet kayo ng mga kaibigan nyo, 9 o'clock, nagsisiratingan sila mga 9:10, 9:15, 9:30. At kinaugalian na yan ng mga Pilipino. Totoo. Ang tinatawag nating Filipino time. Naku, saan nga ba ito nag-ugat? Alamin nga natin yan dito sa Share Mo To. Late na naman si Bestie. As usual. Filipino time na naman daw kasi. Pero, kultura nga ba talaga yan o excuse lang?
Noong panahon ng mga Kastila, sila lang kasi ang may relo. Tayo, aasa sa araw o kampana. So kung ang misa ay alas 8, baka magsimula yan ng alas 9 kung kailan lang nila gusto. Over time, nasanay tayong maghintay. Hindi natin pinili yan ha, itinuro sa atin. Sa ilang pagkakataon, naging parte na talaga ng kultura natin yan, besh. Sa handaan, normal ang late. Sa baryo, sanay ang hintayan. Pero hanggang saan ang kultura at kailan siya nagiging palusot? Una, kapag historical yung ugat. Like during the Spanish colonization. Kasi di ba wala tayong relo. Kaya tayo ang pinaghihintay. Ikalawa, kapag community events, na expected na late na ang start. Kasi 'di ba, ang hirap namang maging maaga kung alam mo namang late na yung start ng event. Ikatlo, kapag informal gathering na parang ang awkward para sa tipa pag sobrang aga mo. Kailan naman siya nagiging excuse? Unang-una, kapag alam mo namang may control ka naman sa oras pero pinili mo pa ring magpahuli just because you want to. Ikalawa, kapag niloloko mo na lang yung sarili mo with the Filipino time kahit alam mo namang mali. Ikatlo, kapag ginagamit mo pa rin siya sa school, trabaho, o client meetings, besh, red flag na yan. Pero, syempre, hindi rin naman lahat ng late ay kasalanan mo. Minsan, system fail lang talaga. Katulad ng delay sa pagbiyahe, ng baha. Tapos, syempre, kapag dalawa na yung jobs mo, walong gawain at wala ng pahinga. Ang respeto, nagsisimula sa oras. So next time, tanungin mo, kultura ba talaga o ugaling kaya namang baguhin? Share mo to kasi time is gold daw, pero sayang kung lagi kang late. Ako personally, yung hindi mo sala na dalawa yung jobs mo, kasalanan mo. Kasi kung hindi mo kayang i-juggle yung time mo, bakit ka nagdalawang jobs? Dapat isa lang para hindi magkaroon ng sacrifice yung isa. Oo, there will be no sacrificial element. Sacrificial element. Diba? Ako aminado ako. Aminado talaga ako na Filipino time ka. May Philippine, oo talaga. Especially kapag magmi-meet kami ng mga friends ko. Ang usapan 12, dadating ako almost 1. Not because hindi ako gumising ng maaga, but because siguro isa sa mga factor na nakikita ko, matagal akong gumalaw. Tapos ang daming Ako personally, ayoko ng nalilate or ayoko ng Filipino time. Kasi nasanay din ako talaga na kapag sinabi kong ganitong oras, at least 10 or 5 minutes early, nandun na ako. Oo, kaya kahit na alam mo yung nag-antay ka na doon ng siguro mga 30 minutes, an hour, oo, pero basta nauna ako. Especially kapag na-invite ako sa mga events, like ikaw yung magja-judge, ganon. Kailangan kong ipamuka sa ibang judge na maaga ako. Maaga ka. Totoo. Para ikaw ang role model. Yes, kasi kapag pinakita mo na late ka, baka hindi na sila makauli. Hindi ka na makaulit sa kanila din. Ay, wag nating kunin yan kasi laging late yan. Siya yung dahilan kung bakit nalilate ang event na mag-start. Parang ganon. Kasi ang pangit na ikaw yung isa sa pinaka-importanteng tao doon sa lugar or sa event, tas wala ka on time. Diba? So, dapat i-practice talaga natin ang maaga. Lalo't nabigyan naman ng call time. Oo, diba? yun Kapag lang. may call time tayo, kahit na mag-antay ka ng 30 or 45 minutes, at least nandun ka na sa location. Para kahit papaano isipin nila, ay, ang aga niya, naku, maganda ulit itong imbitahan. Oo, diba? Ganon. Oo, sorry po. Hindi na po mauulit. Sorry, ma'am. Sorry po kila ma'am. Sir, hindi na mauulit. Oo, pero kasi, kapag ganun kasi talaga, nakikitang wala daw discipline and respeto sa ibang time. Sa oras ng ibang tao. Totoo. So actually, yung pagka-Pilipino time minsan, nagiging biruan natin siya, pero yun kawalan ng respeto kasi yun. Doon sa oras ng ibang Inilaan tao. din ng ibang tao. Kasi kung maaga sila, tapos ikaw inaantay ka nila, paano yung extension ng meeting, kumbaga? Meron ulit silang i-meet after. Diba? Dinasayang yung oras nilang yun. Sila din naman ang kawawa. So we have to think not just for ourselves, but for other people who are surrounding us because everything is connected eh. Diba? It's just like a domino. Kapag binagsak mo yung isang domino, sunod-sunod din. Depende na lang kung may gap. Hindi, pero totoo
Totoo yan, oo. Tsaka kapag especially ngayon yung sa mga work and kung alam mong hindi mo na pinapakitang professional ka kapag kasi talagang late ka lagi-lagi. Tama. Pero sabi nga ng napanood natin, may mga ibang dahilan. Like traffic nga. Traffic or may baha. Pag yung baha talaga, wala kang magagawa dyan, di ba? Or syempre yung parang nangyari, landslide, tapos natakpan naharangan yung daanan. Talagang sala na hindi mo na yun siguro kasalan. Pero yung traffic, minsan ginagamit na rin natin ang traffic eh. Kasi una sa lahat, alam mong traffic yung lugar na pupuntahan mo, you have to be early as well. Tama? Yes, kasi we have to think ahead. Sabi nga nila na, yung pupuntahan ko, medyo traffic yung area. So, I have to wake up early. I have to prepare early. Para hindi ka na para kahit na nasa traffic ka, may oras kang nag-aantay at alam mong darating ka doon sa meeting place ninyo nang maaga-aga. Totoo yan. Oh, noted. Nakakaloka ka, Bago tayo kumanta at palakasin pa ang low pressure area. Uy, wag! Hindi. Pasalamalan muna natin ang Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. They are PhilJeps accredited free ocular inspection with free assembly and minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. We would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Of course, ang Surf de Sawa with the most affordable prepaid rapid home, powered by Converge. Yes naman, hindi ka talaga mahuhuli basta konektado ka sa Converge. Yes, tama yan. Anyway, kantagahan naman tayo. Tayo ay umawi. Bago yan. Meron yatang nagpapabati sa akin kahapon. Nakalimutan ko. Hindi ko maalala. Hindi mo maalala ngayon? Oo, pero kung sino man yung nagpabati sa akin, hello sa'yo. Oo. Di ba hello sa iyo kung sino ka man. Nakalimutan niya man. Basta yung sinasabi niya, para sa'yo yun. Para sa'yo yun. Thank you so much. And gusto ko rin pong batiin yung mami ko ngayon na nanonood. Hello mama ko, kay daddy ko, sa mga pinsan ko dyan, sa mga friends ko dyan, hello po. And yung mga sa tita ko from Canada, Toronto, Canada, hello po. Wow naman! Syempre, hindi ko din makakalimutan ang #1 fan ko. Sino? Si Maria Teresa Tejada Ibia. Ang aking nanay na every morning nanonood talaga yan siya. Iba. Kasi sabi niya, nakikita daw niya yung mukha ko. Ay, mukha niya sa mukha ko. Ay, naku, alam niyo lang po, ganito po ang itsura ng nanay ni Miss Bea. Apaka-fresh. Mas maganda nga lang ako. Mas maganda siya? Ay, hindi. Mas makapal yung glasses nun eh. Nung dala-dalaga yun. Kapal-kapal. Anyway, mga ka-MV, eto, kanta muna tayo sa ating kantagahan. Yes, come on. You'll Be in My Heart by Phil Collins from the from the movie Tarzan. Don't stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Born one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here. Let's welcome UPHS students, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Diba? Kaya? You'll be in my heart, no matter what they say. You'll be here in my heart. Feel na Miss Angelica, pinipikitan pa talaga niya.
Oh, ano? Kaya pa? Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have to hold. They'll see in time. I know when destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you've got to hold on. They'll see in time. I know we'll show them together, 'cause you'll be in my heart. Believe me, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be in my heart. Yes, come on. No matter what they say, you'll be in my heart always. Yes. Yes. Always. Wow. Parang kahapon lang. Parang sila si Raver, si Aloha, si Hasmin. Kami naman. Nako, nakakaloka mga ka-MB. Happy Thursday po sa atin lahat. Always remember that you will always be in our hearts dahil naniniwala tayo na sa morning balitaktakan, yes, we are all connected as one. Totoo yan. O, bumati na kayo. Dali. Hello po sa pusa ko, Chichi Luna. Miss ko na kayo. Meow! Sabi niya. Ikaw. Hello din po sa aking mga kaibigan dyan. Dyan po sa Perpetual Gazette Publication and also to my family, sa mama ko po. And sa tatay ko po, nag-birthday po siya sa August 13. Ay, happy advance birthday, father! Hello din po sa mga magulang ko dyan sa Kawayan City. Yung tanong babatiin mo, Mark? Mark, yun lang yung babatiin mo. Anyway, mga ka-MB, isang masaya na naman at makabuluhang umaga ang pinagsamahan natin. Dito pa rin yan sa Morning Balitaktakan. Huwag niyo pong kakalimutan sa Friday, alas 12 ng tanghali. Makikilala na kung sino nga ba ang pumatay kay Papa! Oo. Feel natin yan. Oo, feel natin kung sino Siyempre, talaga maraming salamat, UPHS. See you again tomorrow dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Mayat!